Fairy tale movie ba ang hanap mo? Yung tipong romantic story, nakikiligin ka sa happy ending. Halika, at panoorin natin ang recap fairy tale adventure movie na Damsel, na pinalabas nito lamang 2024. Noong unang panahon, sa napakalayong kaharian, may magkapatid na prinsesa, si Princess Elodie at ang kanyang nakababatang kapatid, si Princess Floria. Sila ang mga anak ni Lord Bayford, katuwang si Lady Bayford, ang kanilang stepmother. Ang kanilang kaharian ay naghihirap na. Bukod sa sobrang lamig ng panahon, wala na ding makain ang karamihan. Katunayan, ang ilan pa nga ay umaalis na sa kaharian dahil sa sobrang gutom at lamig. Isang araw, may napakagarang karwahe sakay ang mensaherang galing sa kaharian ng Aurea, ang bumisita sa kanilang ama at stepmother. Dala ang isang wedding proposal mula kay Reyna Isabel para kay Elodie. Ikinontrata na pala siya ng kanyang ama sakay sa isang anak, at tagapagmana ng kaharian ng Aurea, si Prinsipe Henry na mapang-asawa. Nabigla man at naguluhan sa mabilis na pangyayari, wala siyang nagawa kundi sumunod sa ama. Alang-alang sa ikasasalba ng kanilang kaharian. Sa kasagsagan pa lamang ng kanilang biyahe, bumungad na agad sa kanila ang kamanghamanghang ganda ng baybayin patungo sa kaharian ng Aurea. At sakay ng kanilang engrandeng karwahe, napabilib sila sa napakalawak at napakasaganang kaharian nito. Sinalubong sila ng katiwala at inihatid sila sa kanya-kanyang magiging kwarto. Siyempre, mas special ang kwarto ng soon-to-be princess ng Aurea. Sa pagdungaw niya sa labas, nakangitian niya ang magandang dalaga sa kabilang silid. Kinabukasan, personal nilang nakaharap si Reyna Isabel at ang royal family ng Aurea. Nagbigay sila ng paggalang at papuri sa napakagandang pamamahala nito sa kanilang kaharian. Siyempre, nagkaharap at nagkakilala din si Elodie at si Prinsipe Henry ng personal. Hinayaan muna ng dalawang pamilya na magkakilala pa ng gusto ang prinsipe at soon-to-be princess ng Aurea. Nilibot nila ang kagandahan ng kaharian. Mabilis naman nagkamabutihan ang dalawa. Nahulog din agad ang kalooban ni Elodie sa kabaitang pinakita sa kanya ni Prinsipe Henry. Pero, kabaliktaran nito sa pinakitang kabastusang pag-uugali ni Reyna Isabel sa harap ni Lady Bayford. Nakaramdam siya ng panganib sa pamilya ng Reyna. Kinagabihan, tinangka ni Lady Bayford na kumbonsihin si Elodie na huwag nang ituloy ang kasal. Ngunit, buo na ang pasya ng dalaga. Sa araw ng kasal, pinagtulungan ng mga serbidora na bihisan si Elodie. Napakaganda niya, lalo na sa suot niyang napakagarbong wedding dress, na sinukbitan pa ng napakabangong candle wax. At sa harap ng kanilang mga pamilya at mga saksi, nagpalitan ng matamis na I do sila Prinsipe Henry at ang bagong prinsesa ng Aurea, si Elodie. Namaalam na din si Elodie sa kanyang ama, sa kanyang stepmother, at sa kanyang nakababatang kapatid, para mamuhay kasama ang kanyang asawa. Tradisyon sa kaharian ng Aurea ang bumisita at magbigay-pugay sa kalapit na bundok. Nababalot ito ng hiwaga, na siyang naging patnubay ng kaharian sa napakatagal na panahon. Doon, naghihintay din ang buong pamilya ng Reyna, at mga piling panauhin. Silang lahat ay nakamaskarang ginto, maliban sa Reyna. Lumakad sila patawid ng tulay, palapit sa altar. Habang kinukwento naman ng Reyna ang kasaysayan ng dragon, at kung paano nito binigyan ng kalayaan ang hari ng Aurea, kapalit ng 3 sa kanyang mga anak na babae, para mapanatili ang kasaganahan at kapayapaan ng kaharian. Sa pagsisimula ng ritual, hiniwa ng Reyna ang palad ni Prinsipe Henry. Ganoon din naman ang palad ni Prinsesa Elodie. Pinagpatong niya ang kanilang dalawang duguang palad, para magsanin. At naganap na, tapos na ang seremonya. Literal na may dugong maharlika na, ang kasamang dumadaloy sa dugo ni Elodie, siya na ang bagong prinsesa ng Aurea. Pagkatapos, ay binuhat ni Prinsipe Henry si Princess Elodie, para mas lalong romantic. Kilig namang pinikit ni Princess Elodie ang kanyang mga mata, sabay lambing sa bagong asawa.
Huminto panandali si Prinsipe Henry sa gitna ng tulay. May ibinulong. I'm sorry. Sabay tapon kay Prinsesa Elodie sa napakalalim na bangin. Dire-diretsyong bumulusok pababa si Elodie, at sumigaw. Sumabit siya sa mga sanga ng patay na pulong kahoy. Hanggang sa lumagapak siya sa hangganan ng bangin, at nawalan ng malay. Nang siya ay magkamalay, nakita niya kung gaano kataas ang kanyang pinagbagsakan. Sumigaw siya ng tulong pero walang makarinig sa kanya. At sa lakas ng kanyang sigaw, nagising ang dragon. Sinubukan din niyang akyatin ang malumot na bato pero nadulas lamang siya. Walang nagawa si Elodie kung hindi umiyak na lamang. Sa sobra niyang galit, hinubad niya ang gintong necklace at itinapon. Nang bigla niyang mapansin ang samot-saring mga kwintas, korona, at sapatos, na hindi naman sa kanya. Doon, napagtanto ni Elodie, ang kwento ng reyna tungkol sa ginawang sakripisyo ng hari para mapalaya sa dragon ng bangin. At siya nga ang nagsilbing panibagong alay. Sa may bandang sulok, may nakita siyang liwanag. Nang kanyang lapitan, nakita niya ang nagliliyab na ibon. Siya ay sobrang nahabag sa kaawa-awang sinapit nito. Nang biglang, sumulpot ang sangdamakmak na nagliliyab ding lupon ng mga ibon. Pinalibutan siya ng mga sunog at patay na ibon. At sa kanyang likuran, isang malakas na hangin ang kanyang naramdaman. Daglian siyang tumakbo papalayo at nagtago. Pagkatapos, narinig niya ang nakakatakot na boses. Your name, little bird. Sa pagkarinig, tinatakbo siya ng dragon. Tila, natutuwa ang dragon na habulin siya. Bumuga ito ng napakalakas na apoy. Buti na lang, ay tuluyang nakapasok si Elodie sa looban ng kuweba. Nang biglang, bumulaga sa kanya ang sunog na katawan ng magandang babae, na kanyang nakangitian sa kaharian. Kagaya niya din pala itong biktima. Nagsumiksik siya sa kasulok-sulukan ng kuweba, pero inabutan pa din ng apoy ang kanyang kaliwang hita, at nalapnos. Nagsisigaw siya sa sobrang sakit. Gamit ang candle wax, tinahak niya ang madilim at makitid na kaloob-looban ng kuweba. Sa madulas na bahaging ito, bumulusok pa ilalim pa si Elodie. Nakakita siya ng asul na liwanag, na nagmumula sa kabilang dulo ng kuweba. Medyo malayo at napakalalim ng pagitan nito mula sa kanyang kinalalagyan. Pero, kailangan niyang matakasan ng dragon. Kaya't, lakas loob niyang tinalo ng kabilang dulo. Hindi niya alam, malumot at madulas pala ang batuhan. Buti na lang, sumabit ang kanyang sinturon. Madiskarte si Elodie, mabilis niyang naalala ang matulas na bagay sa pagitan ng kanyang bra. Dagli niya itong itinusok sa malambot na bahagi ng bato, at unti-unti niyang inangat ang sarili pa ibabaw. Napaka-misteryoso ng paligid, kamangha-mangha ang liwanag. Nakakita siya ng glowworms, at madiskarte niya itong pinagsama-sama para magsilbing ilaw. Sa may bandang gitna, ay may isang bukal ng tubig. Pero, sobrang dumi, at kasuka-suka ang lasa nito. Sa taas nang gagaling ang patak ng tubig. Sa mga namuong malakristal na yelo, ngumanga siya para saluhin ang bawat patak. Damang-dama ni Elodie ang ginhawa sa kanyang lalamunan. Nang biglang, mabilis na natunaw ang yelo sa init. Buga na pala ng dragon ang kaharap niya. Balik sa habulan ang dalawa. Napasuong pa si Elodie sa iba pang butas ng kuweba. Safe daw doon, ayon sa nakaukit sa bato. Sa yungib din na iyon, may iba't ibang kasuotan. At paglapit niya sa batuhan, nakasulat ang iba't ibang mga pangalan. May Beatrice, Artemis, Genevieve, Fatima, Carlotta, Victoria, at marami pang iba. Silang lahat, kagaya ni Elodie, ay mga inialay sa dragon. Nakatulog si Elodie sa sobrang pagod. Sa kanyang paggising, pinapapak na pala ng mga glowworms ang lapnas niya sa hita. Agad niya itong tinanggal, pero, sa kanyang pagkagulat, bigla itong gumaling. May healing power palang dala ang mga glowworms. Sa ibang parte ng batuhan, ay may nakaukit na mapa, palabas ng kuweba. Ukit na nagpapatunay na may nakalabas na doon. Hindi na nagatubili si Elodie, at sinundan ang daan ng lagusan ayon sa mapa. Madilim ang buong paligid.
Nagpatuloy siya sa paglakad, hanggang makita niya sa wakas ang liwanag na nanggagaling sa itaas. Eto na iyon, ang lagusan palabas ng kuweba. Pero, hindi magiging madali ang paglabas. Kailangan niyang akyatan ng matarik na lagusan na napapaligiran ng mga matatalim at matutulis na kristal. Nakita niya din ang korona ni Victoria, na sa malamang, ang siyang umukit ng mapapalabas. Binalutan niya ang kanyang mga kamay at mga paa ng makapal na tela. At gamit din ang korona ni Victoria, sinimulan niya ang pag-akyat palabas ng kuweba. Nag-aabang na din pala sa kanya ang dragon sa ibaba. Handang-handa na niyang lumunin si Elodie. Narating din ni Elodie ang butas ng lagusan. Ngunit sa kanyang paglabas, nasa kabilang sulok lang pala siya ng kabundukan. Nawalan siya ng pag-asa na makalabas. Hanggang matanaw niya ang grupo ng mga kalalakihan. Buong lakas siyang sumigaw para makahingi ng tulong. Pero, hindi siya marinig ng mga ito. Bagkus, bumulaga sa kanya ang mabagsik na dragon. Napaatras siya, at bumulaga din sa kanya ang nabubulok na kalansay ni Victoria, na bigul din palang nakalabas. Sa tangkang bubugahan na siya ng apoy, ay biglang narinig ng dragon ang malakas na tawag. Nabaling tuloy ang atensyon ng dragon sa pinagmumula ng tinig na iyon. Ang tinig na iyon ay malakas na sigaw pala ng kanyang ama, si Lord Dayfur, na naglakas loob na suungin ang kuweba ng kabundukan, kasama ang ilan sa kanyang mga knights at inupahang guide, para siya ay iligtas. Muli siyang bumaba para salubungin ang ama. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, napahinto siya sa gitna ng kuweba. Ano ito? 3 bangkay na mga bagong silang na dragon. Ang lahat pala ng kinuwento ni Reyna Isabel, ay pawang kasinungalingan lamang. It's a lie. Ang katotohanan sa pangyayari, ilang siglo na ang nakalipas. Nilusob ng mga knights sa pamumuno ng hari ng Aurea ang kabundukan, para patayin ang dragon. Sa kanilang pagpasok sa yungib ng kabundukan, hindi nila agad nakaharap ang dragon, kundi ang naabutan nila ay ang hatching stage ng 3 bagong silang na babaeng dragon. Walang awa nila itong pinagpapatay. Nang marinig ng dragon ang matitining na hiyaw ng kanyang mga supling, agad niyang sinalakay ang mga nandoon. Pulbus lahat ang mga knights ng hari. Sa sobrang takot ng hari, humingi ito ng patawad sa dragon. Kasabay ng kasunduang kailangan ayalay niya ang kanyang 3 mga anak na babae, kapalit ng 3 pinaslang nilang anak ng dragon. That is not enough for you. Samantala, sa patuloy na paghahanap kay Elodie, nakaharap ng mga knights ni Lord Dayfur ang bangis ng naggagalaiting dragon. Kagaya din ng naging kapalaran ng mga knights noong una, isa-isa silang pinulbos ng dragon. Nagtatagong nasubaybayan ni Elodie ang paghaharap ng kanyang ama at ng dragon. Buong tapang na pinaharap ni Lord Dayfur ang dambuhalang dragon, pero nilampaso lamang siya nito. Sinabi ng dragon sa kanya, buhay pa si Elodie, at naamoy nito ang maharlikang dugong dumadaloy sa mga ugat niya. Maharlikang dugong may malaking pagkakautang sa kanya. Tinutusan niya si Lord Dayfur na tawagin ang anak upang lumabas sa pinagtatagwan nito. Pero, hindi ito ginawa ng ama, bagkus humingi pa ito ng kapatawaran kay Elodie sa pagpayag nitong isugal ang buhay ng anak, kapalit ng mga ginto at mga pagkain sa naghihirap niyang kaharian. Pilit pa din siyang inutusan ng dragon na tawagin ang anak, sa huling pagkakataon. Kaya naman, sa pinakahuling utos ng ama sa anak, huwag siyang lalabas. Sa galit ng dragon, kinitil niya ang buhay ni Lord Dayfur. Sa paghahanap uli ng dragon sa kanya, nagkaroon ng maikling pagkakataon si Elodie na makausap ang naghihingalong ama. Sinabi sa kanya, na gamitin ang lubid sa kanyang pagtakas. Naghihintay sa kanya ang kanyang stepmother, at si Floria sa may daungan. Mabilis siyang umakyat gamit ang lubid. Siya namang pagbulusok ng nagliliyab na apoy ng dragon. At sa wakas, matagumpay ding nakalabas si Elodie sa kabundukan. Pero, hindi pa din siya nilubayan ng dragon at hinabol siya. Hanggang siya ay makapugli sa pagitan ng mga bato. Hindi siya makita ng dragon. At sa sobrang lalim, walang humpay na nagpapawala ng malalakas na apoy ang dragon sa paligid ng kabundukan.
na siya namang kinadismaya ni Reyna Isabel. Sa sobrang inis ng Reyna, sa pilitan niyang kinuha si Floria, kapalit ni Elodie, sa napalpak na alay sa dragon. Kinabukasan, sa paghupa ng apoy, nakasalubong ni Elodie ang kanyang stepmother. Ibinalita nito ang pagdukot ni Reyna Isabel sa kanyang bunsong kapatid. Dali-dali siyang bumalik ng kabundukan para iligtas ang kapatid. Pero, huli na, natapos na ang ritual ng pag-aalay. Inihagis na din sa bangin si Floria. Sa kanyang pagdating, daglian siyang bumaban ng kuweba. Muli niyang binalikan ang hirap na kanyang sinimulan. Mailigtas lamang ang kapatid sa lungga ng dragon. Gumawa siya ng trap para malinlang ang dragon. Pero, nahalata ito ng dragon. Wala ng oras para sila ay makatakas. Pinatago niya si Floria, habang matapang niya namang hinarap ang dragon. Pilit niyang kinumbinse ang dragon na ang lahat ay pawang kasinungalingan lamang, at kapwa din silang parehong nalinlang. Pero, hindi niya ito nakumbinse. Bagkus sinabayan pa ito ng pagbuga ng apoy. Tumilapon siya sa tubig. At nang umahon, lapnas muli ang kanyang magkabilang braso. Sa kanyang pagbawi, nahuli siya ng dragon. Tinusok naman niya ang kanang mata nito. Ganun din ang leeg at ang kamay nito. Bagamat nang hihina na ang dragon, desidido pa din itong tapusin siya. Gusto na din sumuko ni Elodie pero, mas nang ibabaw sa kanya ang mga kaluluwa ng mga babaeng biktima ng kasinungalingan, at maling akala. Napansin niya ang lakas ng hangin na nag-bounce back sa namuong kurba ng malaking pundasyon ng kuweba. Dahan-dahan siyang lumapit at pumagitna dito. At sa kanyang pagharap sa dragon, hinamon niya itong ibuga ang napakalakas nitong apoy para sunugin siya. Humagat naman sa hamon ang dragon, at nagpapawala ng napakalakas na apoy. Sabay nilag ni Elodie, nag-bounce back ang apoy pabalik sa dragon, at ito ay nasunog. At sa sobrang init, tuluyang nanghina ang dragon. Nilapitan siya ni Elodie hawak ang espada ng ama. Hiniling niya na gitilan na ang kanyang buhay. Pero hindi ito ginawa ni Elodie, bagkus kumuha siya sandamakmak na mga glowworm at ibinuhos sa mga pinsalang katawan ng dragon. Samantala, may nagaganap na namang kasalan sa palasyo ng Aurea. Kasal ito para sa ika-3 princess ang mapapangasawa ni Prinsipe Henry. Nang biglang, nagulantang ang lahat sa pagpasok ni Elodie. Pinayuhan niya ang soon-to-be princess na tumakbo pabalik sa kanyang pamilya. Habang pinaubaya naman niya ang kapalaran ng mga royal family ng Aurea, sa mga nagbabagang apoy ng galit na dragon. Lusaw ang napakaganda at masaganang mapagkubling kaharian. Sa huli, sama-samang bumalik sila Elodie, Floria, at Lady Bayford, bit-bit ang mga supply, pagkain, at ginto para simulan muli ang kasaganahan sa kanilang iniwang kaharian. At hindi lang yan, makakasama din nila ang dragon na magsisilbing bantay ng kanilang kaharian. And they live happily ever after.